Mahirap bitiwan ang mga bagay na ating nakasanayan. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na kailangan natin mag-shift from one thing to another. Nangyayari ang mga ito kapag dumating tayo sa punto ng ating buhay na hindi na tayo masaya, kailangan na mag-upgrade o di kaya ay tapos na ang mga ginagawa natin. Gaya na lamang ni Violet Evergarden, sa puntong ito ng buhay niya na tapos na ang Great War, kailangan niya nang maghanap ng ibang pagkakaabalahan. Kailangan niya na din bumalik sa normal at bumuo ng bagong buhay, dahil ngayon ay hindi na siya isang sundalo. Sa kanyang journey patungo sa bagong buhay, ay naging empleyado siya sa CH Postal Company bilang isang auto memory doll, na ang pangunahing tungkulin ay maging isang ghostwriter. Ang kanilang ginagawa ay para sa mga taong kailangan ng tulong upang makapagsulat o hindi kaya ay i-express ang nasa kanilang mga isipan. Ang buhay na ito ni Violet ngayon ay ibang-iba kumpara noong mayroon pang gera. Isang abandonado, walang alaala, walang kaalaman ang dalaga nang matagpuan siya ng isang lalaki. Ibinigay siya ng lalaki sa kapatid nito na si Gilbert. Sinabi ng kapatid ni Gilbert noon na gawin lamang siyang kasangkapan sa gera dahil marunong makipaglaban ang dalaga. Ngunit ang binata ay itinuring na isang mahalagang tao sa kanya si Violet. Tinuruan niya itong magsalita, magbasa at magsulat at siya din ang nagbigay dito ng pangalan. At bago mawalan ng malay sa gera si Gilbert ay I love you ang huling mga salitang binitawan niya kay Violet, at dito na nagsimula ang kagustuhan ng dalaga na maging auto memory doll, upang malaman ang ibig sabihin ng mga katagang ito. Nagising si Violet sa loob ng isang infirmary, napakadami niyang bandages dahil naputulan siya ng mga kamay at kinakailangan itong palitan ng prosthetics. Nagsimula siyang gumawa ng sulat para kay Major Gilbert, ngunit nailipad ito ng hangin. Mayroong isang lalaki na pumasok sa loob ng silid, agad naman hinanap ng ating bida kung nasaan si Major Gilbert. Hindi nakasagot ang lalaki sa kanyang tanong at sinabihan siya na magbihis na dahil madi-discharge na siya. Bago sila umalis ay iniabot sa kanya ng nurse ang mga gamit niya, ngunit wala doon ang emerald na niregalo sa kanya ni Gilbert. Sinabihan siya ng lalaki na kasama niya ngayon na ito na ang maghahanap, ngunit kailangan muna nilang pumunta sa isang lugar dahil iyon ang utos ni Gilbert. At nagsimula na silang maglakbay, habang nasa daan ay pinapili siya ng lalaki sa 3 stuffed toys. Ang pinili niya ay ang aso dahil minsan niyang narinig ang kapatid ni Gilbert na sinabing aso siya ng binata. Nailang naman ang kanyang kausap kung kaya nag-change topics na lamang ito. Dinala siya ni Claudia sa bahay ng kamag-anak ni Gilbert kung saan ito ibinili ng dalaga. Mainit naman ang pagtanggap sa kanya ni Mrs. Evergarden. Nang makita ng ginang ang kanyang kamay ay binigyan siya nito ng isang pares ng gloves para kanyang magamit. Aalis na sana ang lalaki at iiwan na ang ating bida sa kanyang bagong pamilya ngunit hindi siya pumayag. Sinabi niya kay Claudia na isa siyang tool ni Gilbert at ngayong hindi na siya nito kailangan ay dapat lamang na siya ay itapon na lamang kung saan. Nagpunta ang dalawa sa isang company na itinayo ni Claudia. Ang service na kanilang ino-offer ay pagsusulat ng letter para sa mga taong di makapagsulat at gustong i-express ang nilalaman ng kanilang isipan para sa mga pagbibigyan nila ng sulat. Ipinaliwanag sa kanya ni Claudia na ngayon ay ito na ang magbibigay sa kanya ng mga utos dahil sa kanya siya ipinagkatiwala ni Gilbert. Ipinakilala siya ng lalaki sa isang postman na si Benedict. Si Benedict ang nag-tour kay Violet. Ganun din ang makakasama ng dalaga para sa kanyang unang posisyon sa kumpanya, ang pagiging postman. Matapos ituro ni Benedict ang kanyang gagawin, ay umalis na ito. Nang bumalik si Benedict ay nagulat siya nang makita na tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho si Violet. Bago muling umalis ang lalaki ay sinabihan niya ang dalaga na sa susunod ay isasama at tuturuan niya ito sa pagde-deliver. Nang sumapit ang gabi ay kumain si Violet, Claudia at Benedict. Sa daan nila pabalik sa opisina kung saan manunuluyan din ang bida ay tinanong siya ng lalaki, kung ano ang huling utos na ibinigay sa kanya ni Gilbert. Malungkot na sumagot ang dalaga ng run away and live free. Nang makarating sa opisina ay umakyat si Violet sa bubong nito at nagmuni-muni. Inisip ang nakaraan noong sila pa ay nasa gera. Bawat putok at pagsabog ay bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga pakikipaglaban na kanyang ginawa sa gitna ng gera sa pagitan ng dalawang bayan. 4 na taon na ang nakaraan nang ibinigay kay Gilbert ng kanyang kapatid si Violet bilang regalo sa promotion nito, ito ang kanilang unang tingin sa magagandang mata ng isa't isa.
Sa kasalukuyan ay inutusan ni Claudia ang kanyang mga tauhan na turuan si Violet upang maging isang auto-memory doll o ghostwriter. Mag-uumpisa pa lamang siya sa kanyang bagong posisyon sa kumpanya, ay mayroon na agad siyang katrabaho na kontra sa kanya. Tuturuan siya ng isang kasamahan sa kanyang magiging trabaho. Ang lahat ay nagulat nang tanggalin niya ang kanyang gloves. Mas lalong naawa sa kanya ang mga ito nang i-adjust niya ang mekanismo ng kanyang artificial na kamay upang maigalaw niya ng maayos ang kanyang mga daliri. At nagsimula na siyang mag-practice sa pagtatype. Pinili ng dalaga na maghapon magtrabaho at mag-practice. Ito ang sinabi ng babae kay Claudia nang tanungin niya kung kamusta na si Violet. Pagsapit ng hapon tapos na ang oras ng trabaho ay pinatigil na din siya ng babae na nagturo sa kanya upang siya ay makapagpahinga. Bago mag-out ay nagpaalam ang dalaga na hihiramin niya ang isang typewriter upang makapag-practice sa kanyang silid. Kinabukasan ay observe muna sa mga kasama ang ginawa ni Violet. Ang problema nga lang ay lagi siyang may mga side comment, it's either sa kanyang kasama na iba ang sinusulat sa sinasabi ng customer o sa customer na sobra-sobra ang emosyon. Dahil dito ay problemado si Claudia dahil may mga customer nang nagrereklamo lalo pa at mayroong pinisikal si Violet. Bago mag-uwian ay nag-practice ang ating bida at tinuruan naman siya ng isa pa niyang kasamahan na si Erica. Sakto naman na may dumating na customer at nagpasulat ng romantic letter dahil gusto niyang magpabebe sa pagbibigyan noon. Nang sumunod na araw, bumalik ang babae na nagpasulat at galit na galit ito. Ipinabasa niya sa ating bida ang isinulat nito, at doon na bumuhos ang luha ng customer. Straightforward kasi na sinulat ni Violet ang sinabi ng dalaga na gusto niya munang magpakipot bago sagutin ang binata na kanyang pinadalhan ng sulat. Isinama ni Katleya si Violet sa isang restaurant, doon ay nag-usap ang dalawa. Malungkot na ipinaliwanag ng dalaga sa ating bida na may dalawang ibig sabihin ang bawat salita. Kung kaya kinakailangan matutunan ni Violet na basahin ang tunay na gustong sabihin ng isang tao base sa emosyon at salitang kanilang banibitawan. Habang naglalakad ang ating bida pabalik ay nadaanan siya ni Benedict at kinausap dahil napansin nito ang lungkot ng dalaga. Narinig ni Erica at Violet na nag-uusap si Claudia at Iris, isa sa mga kasamahan ng dalaga. Sinasabi ni Iris kay Claudia na tanggalin na ang ating bida upang mapangalagaan ang pangalan ng kumpanya. Kung kaya mabilis na pumasok si Erica sa loob ng silid at nakiusap kay Claudia na huwag tatanggalin si Violet dahil mabilis itong mag-type at maaring ilagay sa ibang typing task. Alam ni Erica na mabilis din matuto ang dalaga at naniniwala siya na matutunan din nito ang pagiging ghostwriter. Pumasok si Violet sa isang auto-memory doll training, upang mas matutunan niya pa ang pagiging ghostwriter. Nagsimula na ang kanilang trainer sa pagbibigay sa kanila ng activity na mag-type. Nagulat naman ang lahat nang makita ang kanyang mga kamay at kung gaano siya kabilis na mag-type. Nagpatuloy sa pag-aaral ang ating bida, mula sa pag-construct ng sentence, tamang spelling at typing speed ay inaral nila ito. Amazed naman sa kanya ang kanyang mga classmate doon nang mag-announce ng score, dahil siya ang may pinakamataas na score sa lahat. Kung kahapon ay mataas na marka, ngayon naman ay pinagalitan ang ating bida ng kanilang trainer, para sa practice nila. Walang emosyon at straightforward kasi ang isinulat nito na letter na sinabi ng kanyang partner para sa kanyang magulang. Malungkot ang kanyang partner para sa kanya, kung kaya isinama siya nito sa isang tower. Dito ay nakita nila ang napakagandang tanawin ng buong bayan. Tapos na ang training, hindi na pabilang ang ating bida sa mga gagraduate sa klase nila. Malungkot niyang ipinaalam kay Claudia ang tungkol dito, ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na ayos lamang iyon. Hindi naman dahilan ang hindi niya pag-graduate upang maging isang magaling na ghostwriter siya. Bumalik siya sa kanilang school at doon ay naabutan niya si Lucilla, ang dalaga na kanyang naging kaibigan na. Niyaya siya nito mag-practice magsulat ng letter bilang ghostwriter kahit na ang dalaga ay graduate na at ang ating bida ay hindi. Bago sila magsimula ay tinanong ni Lucilla ang ating bida kung bakit nito gustong maging isang ghostwriter. Buong puso naman na sumagot si Violet na gusto niyang malaman ang kahulugan ng salitang I love you. Nang marinig ito ni Lucilla ay dito na siya nagsimulang magsabi sa ating bida ng malungkot na katotohanan sa kanyang buhay. Habang nagkikwento ang dalaga ay mababakasan sa mga mata ng ating bida ang unti-unti nitong pagkakaroon ng emosyon. Dahil sa nadala ng emosyon si Lucilla ay mabilis siyang umalis sa harap ng ating bida.
Si Violet naman ay isinapuso ang natutunan na dapat ang isang ghostwriter ay marunong umalam ng tunay na kahulugan ng mga gustong sabihin ng customer. Kung kaya isinulat ng ating bida ang tunay na nararamdaman ni Lucilla, at ibinigay ito sa kapatid ng dalaga. Naluha na lamang ang lalaki nang mabasa ang nakasulat doon. Ang pagpapasalamat ni Lucilla na buhay ang kanyang kapatid at magkasama sila ngayon kahit wala na ang kanilang mga magulang. Kinabukasan ay nagmamadali at masaya si Lucilla na pumunta sa trabaho ng ating bida. Gulat na gulat si Violet nang dalhin siya ng dalaga sa school at binigyan ng kanyang trainer ng graduation pin. Ipinakita kasi ni Lucilla sa kanilang trainer ang sulat na ginawa nito para sa kanyang kapatid na naglalaman ng mga bagay na totoong gusto niyang sabihin na mula sa kanyang puso. Magkasama si Violet at Iris na pupunta sa hometown ni Iris. Mayroon kasing nag-request ng ghostwriter mula sa lugar na iyon, at special request si Iris. Sa hindi na inaasahan na pagkakataon ay nagkaroon ng injury ang dalaga kung kaya kasama niya ngayon ang ating bida. Habang nasa biyahe ay nagkwentuhan ang dalawa tungkol sa mga bagay-bagay sa kanilang buhay. Parang isang Disney princess na nagpakilala ang ating bida sa pamilya ni Iris na sumalubong sa kanila. Napag-alaman ng dalawa na ang ina pala ni Iris ang nag-request gamit ang pangalan ng kanyang great-grandmother upang mapauwi siya sa kanilang lugar. Dahil bawal ang pagpapaghost-write gamit ang ibang pangalan ay kinausap ng ating bida ang ginang na sumulat muli sa form ng bagong request gamit ang pangalan nito. Gulat naman si Iris nang sabihin ng kanyang ina na ang sulat na gagawin ay isang invitation letter para sa kanyang birthday. Agad na isinulat ng ating bida ang invitation kahit nagalit si Iris lalo pa sa isang tao na nasa guest list. Nang sumapit ang gabi ay dinliver niya na din ito sa mga bahay-bahay kung saan naka-address ang mga invitation. At araw na ng birthday party ni Iris, talagang pinaghandaan ng kanyang pamilya ang araw na ito. Ang purpose kasi ng kanyang magulang ay ipakilala siya sa mga kalalakihan upang makahanap ng mapapang asawa. Di naman inaasahan ni Iris na dadating ang taong kinaiinisan niya. Nagalit siya kay Violet dahil kahit sinabi niya na wag itong sendan ng invitation ay dinalhan pa din ng ating bida. Kinausap ni Violet si Iris, dito niya nalaman kung bakit ayaw makita ng dalaga ang binata na iyon. Mayroon pala silang past kung saan binasted ng binata si Iris at hanggang ngayon ay nasasaktan pa din ang dalaga. Pinuntahan si Iris ng kanyang ina at kinamusta, nilabas niya ito at pinagsisigawan. Galit at sakit ang nararamdaman ng dalaga. Dumating naman ang ating bida sa eksena, at siya na naman ang sinisi ni Iris dahil sinabi niya sa pamilya nito ang tungkol sa heartbreak ng dalaga. Nanghingi ng sorry si Violet dahil sa hindi niya pa din lubusan na nauunawaan ang lahat tungkol sa emosyon at tunay na gustong iparating ng mga tao. Habang nagkikwento kay Violet si Iris ay na-realize din ng ating bida na mahirap pala sabihin ang salitang I love you. Bumalik sa kanyang alaala kung paano ito sinabi ni Gilbert sa kanya noon. At ngayon ay mas naintindihan na ni Iris kung bakit ganun na lang kagusto ng dalaga na maging isang ghostwriter, dahil iyon sa salitang I love you na gustong-gusto niya malaman kung ano ang kahulugan. Matapos mag-usap ng dalawa ay nagpagawa ng sulat si Iris kay Violet, isang apology letter para sa mga umattend ng party. Maayos naman na nagawa ng ating bida ang letter. Naramdaman ng mga taong nakabasa nito ang sincerity ni Iris sa paghingi ng tawad dahil sa kanyang naging attitude. At matapos nun ay masayang umalis ang dalawa sa lugar sakay ng isang tren.